Ayan, ang mga tinanom ni Nono na mga saging. Oh, hinlo. Nahinlo og kalit ang farm nga naabta ni Nono. Hasta nga sa ubos na yung mga bagong binalhin ng mga saging. Nga rin, nahinlo ang baling libona dire. Ayan, nahinlo siya. Ito ang aming tinanom, ang agwa madre. Ano ba yan? Madre de agwa. Baliktad. Yan, pwede yan ipakaon sa mga hayop. Madre de agwa. So, ayan. Yan, mga nabalhin yung Nono nga mga kuan. Mga saging. Kalito kahinlo ang umah nasakban yung Nono. Ayan. Tapos, dito sa ubos na siya yung mga binalhin nga mga karlang. Ayan. Kani dire si Dondo na ang naglimpyo ani dire banda ha. Tapos dito sa igbaw na ay bagong mga binalhin na mga karlang. Si Nono ang nagbalhin anang mga karlang gahapon ra na niya gipamalhin. Mintras sige uwan. Sige pud siya kuan. Pamalhin nga nahinlo. Nahinlo na nga re. Ayan. Pero si Dondo ang naghinloan dire banda ha. Pero si Nono ang namalhin aning mga karlang. Ayan. Si Nono namalhin ang mga karlang na ayan. Ang ito. Ayan, ang blang huyan diri oh. Ayan. Ayan ang among blang huyan diri ah. Ayan. Mga prutas diha. Ayan, walang huyan. Ayan, tapos ito yung ginagawa naming kulungan ng baboy. So, siya diri-diritso og trabaho kay hinguwan og isa ka semana. Okay. Ayan. So, bubong na lang ang kailangan namin dito tapusin. Mailipat na yung mga baboy. Hindi pa namin nalipat-lipat. Dapat natapos na to kung hindi umulan ng isang linggo eh. Paano ba naman umulan ng isang linggo, araw at gabi, walang humpay na ulan talaga siya. Ayan. So, tapos na siya eh. Ayan oh. Tapos na siya. Ayan, pinaglalagyan namin ng tiles ang labas. Para mas matibay yung steel matting. Ayan. At saka para hindi bababa yung lupa sa loob ng kulungan pagka umuulan. So nai-stack siya dyan sa tiles. Kaya linagyan namin ng tiles palibot. Ayan, palibot talaga yan. Para yung sa labas naman na lupa, hindi rin makapasok sa loob pagka malakas ang ulan. Kasi pag malakas ang ulan, parang river to dito. Yung tubig na galing doon, banda sa taas. Ragasa siya, papunta dito sa baba. So ayan, oh, na-stack na yung lupa, oh, hindi na siya makapasok sa loob. Kasi nga tiniles namin, siniminto namin 'yan. So makapasok konti yung tubig. Excuse me. Oh. Oh, excuse me. Ayan, may mga pagitan naman yung tiles nakakapasok yung tubig kahit papaano. Pero hindi nakakapasok yung lupa. Kaya hindi siya nai-stack yung lupa dyan sa, hindi siya napupunta dyan sa loob, nai-stack siya dito sa labas. So hindi siya tuloy-tuloy ang pagbaba ng lupa. Ayan, kasi pag tuloy-tuloy ang baba ng lupa, tapos yung dito naman bababa din hanggang dun sa labas, maubos na yung lupa dito sa loob. Kaya yung tiles din sa labas doon sa kabila, yun din ang mag-i-stack ng lupa dito sa loob, na hindi na uubos yung lupa sa loob ng kulungan. So ayan siya mga guys. Yan ang purpose. Ayan. Tapos yun naman ang bahay ng mga pato, manok at turkey. Yung aming turkey dyan, aming pabo. Ayan. So yan ang update natin for today's video sa aming farm. Ayan. Update ko ulit kayo next time. Pagka namunga na yung aking mga gulay. Kaso lang, yung halagang 1,000 na buto ng mga
sari-saring gulay at bulaklak. Nag-order ako ng mga bulaklak. Yung 1,000 halaga ng mga bulaklak, 1,000 halaga ng mga gulay na pinagpupunla ko bago magsimula yung ulan last week. Ayun, binanlas lahat mga guys. Inanod lahat ng mga buto na pinagpupunla ko, kaya ayan. Nagsayang ako ng pera talaga, tapos inanod naman lahat ang buto na pinunla ko kasi nga sobrang lakas ng ulan at saka wala siyang humpay, maghapon magdamag talaga siya, walang humpay mga guys. Ayan. Kaya ganun na lang lagi. Tuwing magtatanim ako dito, either namamatay sa init dahil sobrang init, walang ulan, or ayan, binabaha naman. Kaya yan nga ang sinasabi ng hubby ko, in the Philippines, either no rain, dry all year, or too much rain. No water or too much water naman. Ay nako, wala na talagang tamang-tama dito sa Pilipinas. Talagang lagi na lang kulang or sobra. Ayan, realidad ng Philippines. Wala tayong magagawa talaga dyan. Ayan, so mga guys, ayan ang update namin sa aming bahay ng baboy for today's video. Ayan, maggagawa na kami ngayon. Ngayong araw lang talaga uminit. Ayan, magbububong na kami para mailipat na namin yung aming mga baboy. Kawawa naman, nagtitiis doon sa napakaliit niyang kulungan. Ayan, bye for now mga guys. So ayan ang ating hubby, nagpasaan na ng kanyang hagdan at kami magbububong na nga.